Blessed evening mo, pagpalang gabi po sa ating lahat. Narito naman na sila para sa ating ika-250 na ating share ng devotion video. And medyo busy ang ating mga anak dahil umattend sila ng debut or 18th birthday ng kanilang pinsan. Ayan, so sobrang busy sila ngayon. And thanks God dahil alam naman natin na labas na rin ngayon. And salamat sa nagpatuloy sa atin at nagpa-stay sa bahay ng kanyang amon si Ate Remy. Ayan, thank you sa life niya dahil lagi siyang always to the rescue kapag merong mga ka-churchmate na bigla ang lumabas at kailangan humanap ng space or place na pag-i-stayan. So, thank you Lord for the life of this person and dadako na naman po tayo muli sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And salamat sa Lord sa lahat ng mga blessings na nakakamit natin. So, let us start into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sila, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at tininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Gayon din po sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na lingid man o hindi lingid sa amin at di namin napapansin, Panginoon, ipinagpapasalamat din po namin. Salamat sa provision, protection, Panginoon, wisdom, Panginoon, at sa lahat ng mga taong nakakasalamuha at nakakilala namin, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo sa amin with a greater purpose, Panginoon. At ngayon, kami naman pong muli ay dadako sa araw-araw na pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin na ang divine wisdom na nagmumula sa inyo ay igawad at ibigay niyo po sa amin, Panginoon, at hindi kami ang mataas at mag-glorify, Panginoon, kundi tanging kayo lamang po at ang Panginoong Yesus at ang kanyang tinapos na gawa. Kami lamang po ay maging instrumento at daan, Panginoon, upang through physically speaking, Panginoon, na ito ay aming maipahayag, Panginoon. Habang buhay po kami at walang sawang magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa kanyang tinapos na gawa, sa cross o ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon, na pagtubo sa aming kasalanan. Kaya yun ang mabuti at magandang balita na aming ipapahayag sa lahat ng tao, Panginoon. Gayon din po, maraming salamat sa banal na Espiritu na siyang lumulukob at gumagabay sa amin upang ang aming magagawa ay tanging nakalulugod lamang sa inyo at ayon sa inyong kalooban. Kayo po nawa ang siyang kumilos sa mga taong makikinig, makakabasa o makakanood nito, Panginoon, upang sila din ay matuto, Panginoon, at magkaroon ng rema sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang may apply namin ito, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan at ano ba mang mga panalangin, Panginoon, na hindi namin nabanggit ay alam namin sinagot na ninyo in advance, Panginoon. We honor you, we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na po tayo sa Lucas 22:60. Ayan. Ngunit sumagot si Pedro dun daw sa sinabi ng pagkalipas ng isang oras. Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Message at para naman sa pangatlo o panghuling pagkakaila ni Pedro sa Panginoong Yesus ay sinagot naman muli ni Pedro gaya sa mga nauna na sagot niya. Pero habang nagsasalita pa siya ay biglang may tumilaok na manok. Application. Ang pagtilaok na ito ng manok ang siyang tanda na nangyari na o naganap na ang 3 beses na pagkakaila ni Pedro sa Panginoon. Dito na magsisimula na mag-sink in sa isip ni Pedro at matauhan na tunay at nagkatotoo nga ang sinabi ng Panginoon na magagawa niyang ikaila ito. Maaring mangliit ito sa sarili niya dahil nangako pa siya sa Panginoon na hindi niya magagawa iyon pero nagawa nga niya. Madalas ganyan din tayo sa Diyos kapag nakakilala at tumanggap ay sobrang init at aktibo sa mga gawain. Pero habang tumatagal, habang humihirap ang sitwasyon, ay parang iniiwan na natin ang Diyos. Parang gaya sa pagmamahal mo sa kasintahan o asawa mo na unti-unting nanlalamig, na minsan ay nagbubunga ng paghihiwalay ng landas ninyo at maaaring humanap ng iba. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga, diba? So, nangyari at naganap na yung pangatlong beses na pagkakaila
or pagtanggi ni Pedro na kilala niya or kasama niya ating Panginoong Yesus, di ba? At ang pinakatanda nun or sign na nagkatotoo na or naganap na ay ang pagtilaok ng manok. So, di ba sa atin sa Pilipinas, usually ang mga tilaok ng manok ang ating mga tagagising talaga, di ba? Ibig sabihin ay umaga na. Yan ang palatandaan kapag tumilaok ng manok. Kasi natutulog din naman yata sila sa gabi and yun nga, pagising nila na naramdaman na nilang umaga na, ayan, sila ay tumitilaok na, di ba? So, yun na nga, kumbaga, para masasabi ni Pedro sa sarili niya na patay, ayan na, nagkatotoo na nga, tunay na nangyari na nga yung sinabi ng Panginoon na ikakaila ko siya, di ba? Na nung una hindi ako naniwala, pero eto na, nangyari nga talaga na nagawa ko yung, di ba, parang oops, di ba, yung kumbaga sa makabagong reaction natin yung oops, sabi, nagawa ko, sabi ganun, pero it's nothing to be proud of, kundi parang kumbaga nanliit or nahiya siya sa sarili niya na parang iniisip niya siguro, paano ko nagawa, bakit ko nagawa yun sa Panginoon, di ba? Bakit nagawa ko yun sa sobrang nire-respeto at mahal ko bilang kapatid. Yung kumbaga kasi yung samahan nila ng Panginoon at ng kanyang mga alagad talagang brotherhood na kumbaga tinuring nila yung bawat isa as tunay na magkakapatid sila, diba? Dahil syempre, kasama mo sa hirap at ginawa at sa lahat ng episode sa buhay mo, tapos biglang yun nga, all of a sudden, magagawa mo siyang i-betray, diba? Sa pamamagitan ng pagkakaila. So, ginawa ko ding example dito yung tungkol sa mga relationship, di ba? Usually sa mga mag-boyfriend and girlfriend or minsan, mostly cases din sa mga mag-asawa, di ba? Na nagkakaroon ng parang panlalamig, di ba? Yung coldness na kumbaga, nung una, yung parang tayo, di ba? Sa una natin na pagtanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, kumbaga parang sobrang fired up ka pa. O sige, maglilingkod sa Diyos. Very active ako sa gawain ng Diyos. Yung lahat ng mga dapat attendan ng mga activity na patungkol sa gawain ng Panginoon, attendan ko, di ba? And talagang yung you are truly serving with all your heart. Pero habang tumatagal, ba, as months goes by, or minsan as years goes by, pag parang tumatagal ka na sa paglilingkod, yung init ng paglilingkod mo or pagmamahal mo sa Panginoon is unti-unti na siyang lumalamig, di ba? Hindi na kasing init ng pasimula pa lamang. Parang kagaya din sa mga mag-asawa, di ba? Or mga mag-boyfriend. Pag una pa lang ng relationship nyo, parang, di ba, sobrang in love kayo. Mahal na mahal nyo yung isa't isa. Talagang you're getting to know each other. Yung lahat ng mga likes and dislikes. Talagang sobrang sweet kayo sa isa't isa. Pero once na tumagal na rin yung relationship nyo and years na rin yung lumilipas, yun na nga, parang nagkakakitaan na ng mga hindi magaganda or hindi mo nagugustuhan na ugali niya, di ba? Or halimbawa, yung mga mood swings ng babae or may mga pinakita din ang lalaki na mga katangian niya na hindi niya pinapakita during the time, halimbawa na mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila para sa mga mag-asawa. Tapos yun na, or pwede minsan nai-impluwensya ng ibang mga nakakasama, naging kaibigan, di ba? Kaya parang biglang nagbago. And mostly, yung nagiging episode para yung couple, di ba? Couple na nung una ay mainit ang pagmamahalan or fired up din ang kanilang love for each other is biglang nag-fade away, biglang nagiging cold, na minsan nagiging dahilan para they will decide to go on a separate life, di ba? Or minsan may iba, umahanap na ng ibang partner na sa tingin nila is makakapuno ng pagkukulang nitong kanilang partner, di ba? Pero isa lang sa pinaparating na mensahe sa atin dito na bagamat si Pedro, alam naman natin na nagkamali siya o nagkasala siya sa ating Panginoon. On this episode, isihingi siya ng tawad sa ating Panginoon. And syempre, the Lord is ready to still accept Peter kahit nagkamali siya ng ginawa niyang yun, di ba?
And truly indeed sa atin din bilang mga tumanggap sa ating Panginoon, if there will come a time na manghihina or manlalamig yung ating serving kay God, diba? Is panatiliin pa rin natin na lumapit at magbalik loob sa ating Panginoon nang sa gayon ma-restore yung fire ng love natin and devotion natin and dedication natin and deepening ng ating relationship sa ating Panginoon. Minsan kasi parang kailangan lang yan na kailangan lang ng fuel for it na mag-fire up ulit, di ba? Na kumbaga ipag-pray natin kay God na yung Lord, give me the heart's desire and the fire in my heart and in my soul and spirit para mabalik ulit yung dating sigla, 'di ba? Syempre, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, iba't ibang mga problems, mga tests and trials sa buhay, 'di ba, na parang nagiging dahilan mostly para minsan may iba sa atin sigurado nagdududa kay God na malalampasan ko ba to, makakayanan ko ba to mga problema na to or mga test na to sa buhay ko, 'di ba? Dahil we feel sometimes na parang ang layo ni Lord sa atin. Pero hindi natin alam na dahil sa mga pinagdadaanan natin is parang yun yung nagiging blockings or yun yung nagiging hadlang para makalapit tayo kay God. We can draw near to God whenever we needed to draw near to God. Dahil din nga yung ginawa na ating Panginoong Yesus, di ba? Pinasak niya or pinutol niya yung pader na maaring makahadlang sa atin para maging close tayo kay God. And siya yung naging daan para tayo ay muling ma-restore yung ating init ng relasyon at pagmamahal sa ating Panginoon. So, kung paano wino-workout natin ang ating salvation, wino-workout natin ang ating faith, ayan, into relationship din sa Panginoon at relationship din natin sa kapwa is ating i-restore. Sabi nga, God is the God of restoration. So, halimbawa, anumang mga relationship like mga couples na naghiwalay or nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan and they just want to have space for each other, diba? Is God can restore even the broken marriages, broken family, broken relationship. Dahil sa Panginoon, lagi nang hangat para sa atin is yung makakabuti sa atin, di ba? And the only thing that is totally needed if ever we have sinned, ayan, we repent, and then talagang hindi na natin babalikan. Kumbaga, no turning back na dun sa mga bagay na pinagsisi o inihingin na natin ng tawad sa ating Panginoon. Dahil we know that God is faithful and just to forgive us from all our sins and iniquities, dahil alam niya na tayo ay tao na kanya nilikha na hindi perfecto, maaaring magkaroon ng mga pagkakamali. Pero the moment that we repented is nawa, yan, parang gaya ni Peter, di ba? The moment na nag-repent siya sa ating Panginoon dahil sa pagkakailan niya ng 3 times sa ating Panginoon na hindi niya kakilala is hanggang sa kanyang kamatayan ay naglingkod na siya ng tapat and all fired up para sa ating Panginoon. So, ayan. Diba po ay meron kayong natutunan sa ating share ng devotion video and let us all end up into closing prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan at muli nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang salita na aming napagbulig-bulayan ngayon, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na bagamat kami man ay ilang beses na magkasala sa inyo, Panginoon, but you are faithful and just to forgive us, Panginoon. Help us, Panginoon, to change if ever there are some hindrances, there are some balakid, Panginoon, na nakakahadlang upang mas mag-fired up yung relationship and yung eagerness namin in serving you, Panginoon. Give us a humble heart, Panginoon, yet have this passion, Panginoon, of fulfilling your greatest commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon, at mahalin at tanggapin ang aming kapwa sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang mga bansa na wala kaming pipiliin, Panginoon, kung paano ang Panginoong Yesus ay walang pinili, Panginoon, as long as there is a willing heart, Panginoon, na willing tanggapin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At we pray, Lord God, para sa lahat ng mga dumaranas ng mga financial problem, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, o na scam, o naloko man sila, Panginoon, that we know that you are the God who always provide, Panginoon.
sa iba't ibang aspeto at iba't ibang paraan man po ang inyong pag-provide, Panginoon, ay magtiwala lamang kami, Panginoon, na kayo ang may magagawa para sa anumang mga pagdadaanan namin, Panginoon. And we know, Lord God, that everything that we have lost, you can bring it back, Panginoon. You can restore it 100-folds of blessings to us. As long as we remain into your word, we remain focused to you, Lord God, and continue in serving you until we finish this race of life, Panginoon. And we also pray, Lord God, for healing sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, Panginoon. By the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. Lahat ng mga may sakit na malalaman ito, Panginoon, o simpleng mga sakit, Panginoon, ay alam namin na kayang-kaya ninyong pagalingin ayon sa inyong kalooban, Panginoon. And if it is ang paglisan ng mga mahal sa buhay o mga kakilala namin na ito dito sa mundo, Panginoon, ay give us the comfort, Panginoon, para matanggap ito na maluwag sa aming kalooban, Panginoon, that is your will, Panginoon, na ang mga kakilala at mahal namin sa buhay ay magkaroon na ng eternal rest sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon. We also pray, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, missionaries, Panginoon, mga teachers, workers, Panginoon, leaders, at mga simpleng member of the churches and body of Christ, Panginoon, na kayo po ang siya mag-provide sa amin, Panginoon, at sa aming mga pamilya, sa mga transportation at mga needs na kailangan, Panginoon, para sa pagmimisyon sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon. Gayon din ang mga OFW, Panginoon, na pinipiling malayo sa mga mahal sa buhay, Panginoon, and at the same time, Panginoon, ay ginagawa ang mission, Panginoon, na magpunta sa iba't ibang panig ng mundo upang doon, Panginoon, ay maipahayag ang inyong gospel or good news ng kaligtasan, Panginoon. Help us, empower us, protect us, Panginoon, from all kinds of evil, Panginoon. And salamat, Lord God, sa pagpaprovide sa mga pag-aaral ng mga anak, Panginoon, sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, Panginoon, at ano pa mga kakailanganin in the future, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansa ito ng Hong Kong, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ito nagiging dahilan, Panginoon, at ang aming mga amo upang kami ay may maiprovide at maipadala sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Gayun din, we pray, Lord God, for the Philippines, sa aming bansa, Panginoon, that economic growth will happen, Panginoon, from all the leaders, Panginoon, mula sa pinakamataas na presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon. There will be a Bible study, they will have faith in you, Lord God, na matibay at malalim na relasyon sa inyo, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, ay matakot sila na gumawa ng korupsyon at anumang masasamang bagay sa aming bansa, Panginoon. Alam namin na darating ang panahon, Panginoon, na hindi nakakailanganing umalis pa sa bansa ng mga tao, Panginoon, sapagkat sapat na at higit pa, Panginoon, ang kinikita sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Nakikita namin ang paglago ng lahat ng mga bansa, lalo higit na ang Pilipinas, Panginoon, bilang isang tanda, Panginoon, na inyong muling pagparito at pagbabalik upang kunin ang mga nanatiling tapat na naglilingkod sa inyo hanggang wakas, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Israel, ang inyong chosen nation, Panginoon, na mas maraming mga Israelita, Panginoon, ang magtitiwala at tatanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At alam namin na iniingatan niyo ang Israel mula noon hanggang ngayon, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na lahat ng aming mga dalangin ay sinagot niyo na, Panginoon, sa iba't ibang mga pamamaraan, Panginoon. At kung may mga nakalimutan man kami ipanalangin, ay kayo na lamang po ang siya magdadagdag sa mga ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. We honor and we glorify you. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.